panibagong araw, panibagong report na naman. Finally, gumawa na ng galaw ang team ng Lakers after nga nilang bitawan ang kanilang mga players na si Marcus Smart, Luke Kennard, at syempre si Bron. Unang kinuha ni Rob Pelinka via sign-in trade ay ang 7'2" center from Utah Jazz. Well, we all know naman na matagal na nga siyang gustong kunin ng team ng Lakers back then pa. Around 2023-2024 season, nalilink na nga ang kanyang pangalan sa team after mag-struggle ni Anthony Davis for playing a center position. So Team Lakers are eyeing on him dati pa para nga makapaglaro si Anthony Davis sa kanyang ideal power forward position. Pangalawa ay ang forward center ng Toronto Raptors na si Sandro Mamukelashvili. Sa mga hindi nakakaalam, before nga mag-umpisa ang free agency, may mga nagsasabi na nga ng mga league insiders na nalilink na nga ang pangalan niya sa team ng Los Angeles Lakers after nga itong pauwiin ng OKC Thunder. Well, we all know naman last playoffs, aside from injured players, aminado naman tayo na kulang sila sa rebounding at rim protection. Kinuha din nila ang versatile guard Quentin Grimes from team Philadelphia 76ers. At napapayag din nila ang point guard Colin Sexton na maglaro sa kanila for the next 2 seasons. As of now, masasabi nating mas balanced ang current roster nila compare sa last season. Instead of relying sa isang superstar, sinusubukan nilang i-fill ang mga butas nila with players na sa tingin nila mag-fit together. Nakuha nila si Walker Kessler via sign-in trade for 4 years, $130 million na tatakbo hanggang 2029-2030 season. Ang package na pinadala sa team ng Utah Jazz ay ang 2031 at 2033 unprotected first round pick, 2028 at 2030 first round pick swap. Actually, good pick ito para sa iba. Walker Kessler is 24 years old na papasok na sa kanyang prime. Isa rin siya sa kino-consider na NBA best rim protector today. Isa pa, long-term cornerstone, hindi yung isang season lamang. Si Sandro Mamukelashvili naman, nakuha nila via free agent. Binigyan nila ito ng 4 years, $52 million contract, so mga around 13 million per season. Good value rin, since para sa iba, hindi na kailangan magbitaw ng Lakers ng kahit anong draft picks. So kung 13 million per season, si Sandro Mamu ay isang 6'9" footer na isang stretch big na may shooting. He is a good passer, someone na mag-fit as a bench big man as today NBA offense. For Quentin Grimes naman, nakuha din siya via free agent. Pumayag siya sa 4 year $60 million contract, so about 15 million per season. For a 6'5" guard, he's a good perimeter defender. 3-point shooting, he is someone na hindi na kailangan ng bola para mapakita ang impact niya sa court. So kung tutuusin, good pick si Grimes sa Lakers. Maybe ma-utilize siya as their new 6-man. And for shooter, since tuluyan nang nag-sign sa Phoenix Suns ang dating sharpshooter ng Lakers na si Luke Kennard. Napapayag din nila ang 6'3" guard na si Colin Sexton for 2 years, $19 million contract. So nag-take ng risk ang Lakers dito kung tutuusin. Dahil kung sakali man na bumalik ang best form nitong si Colin Sexton, well, magkakameron ng Lakers ng dynamic scorer for less than $10 million annually. So kung titignan, halos tapos na ang galaw ng team Los Angeles Lakers. The Kessler trade at pag-sign nila na 3 bagong player via free agency ay nagamit na ang cap space na binuo nila. Meron pa ba silang pera? Not much siguro. After nang ginawa nilang galaw, over na sila sa salary cap. They are less than $6 million below the luxury tax. They are 14 million below sa first tax apron na magbibigay sa kanila ng flexibility pero hindi enough para mag-sign ulit ng isa pang expensive na player from free agency. Pero ganun pa man, pwede pa rin naman sila mag-sign ng veterans for minimum contract, fill the roster spot, gumawa ng trade sa paparating na season at syempre, mag-sign ng player sa buyout market later. So, yun lang guys. What do you think about this? Comment down below.